bayan ay may kanser na panlipunan na kailangang ibilad sa templo ng sangbayanang Pilipino. At sa hangganang ito sisikapin kong maikintal ang iyong kalagayan ng buong katapatan nang walang itinatanggi. Itaas ko ang lambong na nagtatago sa kalinisan na pinagpapakasakit ang lahat sa katotohanan, maging ang pag-ibig sa sarili. Sapagkat bilang anak, talos kong ako man ay may sarili ring pagkukulang at katuwaan. Ang aklat ay nagkakaroon ng mga bagay na ngayon lamang may magsisiwalat. Napakasailan ng mga ito, kaya't sino man ay walang sumalang. Pinagsikapan kong isagawa ang ayaw isagawa ng iba. Sinikap kong sagutin ang mga paghahamak na sa loob ng 100 taon ay naitambak sa atin at sa ating lupang sinilangan. Itinaas ko ang tabing upang itambal ang nasa likod ng mga pandinlang na lumingning na salita ng kamahalaan. Isiniwalat ko sa ating mga kalahi ang ating mga kasarian, bisyo at nakakaalipustang pagyuko at karuwagan sa pagpapahalintulot sa ating kadalamhatian. Nunca cometas ningún tipo de pecado bajo ninguna circunstancia. Sa aking mga nobela ay pinipilit kong sagutin ang mga mapanirang puring paratang sa aming mga Pilipino. Inilahad ko ang kawawang kalagayan ng aking bayan, ang aming mga karaingan at kalungkutan. Si Crisostomo Ibarra, inilagay ko ang aking mga mata, ang aking katahuan sa kanya. Kung kaya't pareho kami nang nakikita, ang pakay niya ay pagbabago, ngunit siya'y nabigo. Dahil sa mga pangyayaring hindi inaasahan, siya'y napilitang magdalawang anyo. Senyor Ibarra! Simon, ikaw si Basilio. Matagal po kayong nawala. Hindi niyo na po alam ang nangyayari sa ating bansa. Meron na pong kilusan at nagsisimula na sila. Kayong mga kabataan, nananaginip pa rin kayo. Humihingi kayo sa mga Espanya ng pantay na karapatan. Pero ang hinihingi nyo ay kadena. Gusto niyo na din maging Kastila kayo, na hindi niyo nakikita ang pinapatay ninyo ay inyong mga pagkabansa. Alam niyo ba ang inyong magiging kinabukasan? Isang bansang walang pagkatao at kalayaan. Ang lahat sa inyo ay hinihiram. Mamamatay kayo bago pa man din dumating ang inyong mga kamatayan. Sir, sorry to intrude you, but is this your first novel? No, this is already my second. Oh, I hardly understand Spanish. But as I read a little bit of your novel, I see that it has a very dangerous content. Is that a compliment or is it warning? Don't worry, thank you. Cabezang Tales, Los Quijanedo, la primera parte de historia. Escordera tal vez un viejo ocultador de madera que vivía en el bosquero. Mga gahamang praile, mga sakim na opisyales, sila ang nagahari sa ating bayan. Tutulong gawa tayo sa Espanya. Papano bingi at bulag ang Espanya? Hindi nila naririnig ating mga daing. Hindi niya nakikita ang ating pagdurusa. Sa halip, ginagawa tayong tapunan at inutil. Ang mga kriminal sa nagahari sa atin. Trinatrato tayong parang pinakamababang hayop. Alam kong iba sa mga inyo ay natatakot. Ngunit matakot din kayo para sa inyong pamilya. Huwag na nating hintayin na pinatay na sila ng ating mga anak. Inabuso na ang ating mga babae. Kinamkam na ang ating mga bukid. Tinangalanan ng pagkatao at dinigdindad. Tatahimik na lang ba tayo? Hindi! Handa ba kayong lumaban? Oo! Buhay ang Katipunan! Mabuhay! Buhay ang Pilipinas! Mabuhay! Buhay si Dr. Rizal! Mabuhay! Buhay si Dr. Rizal! Nuestras fuerzas avanzan sobre la provincia de Bulacan y sus alrededores. Nuestro objetivo aquí es espalar la rebelión. Blanco. Oh, Monseñor Mazaleda.
Los liberales nunca saben lo que están haciendo. Estamos haciendo todo lo que podemos. Debes eliminar el Rizal mientras haya tiempo. Pero no hay evidencia de que Rizal sea responsable de este levantamiento. Haz lo que te digo o sufrir las consecuencias. Mga kapatid, naririto na ang himagsikan. Ano ang sigaw ng mga inaapi? Mamataan! Punitin ninyo ang inyong mga sedula at magkaisa sa himagsikan. Punitin ang sedula! Magbuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Magbuhay ang Katipunan! Mabuhay! Magbuhay si Dr. Cesar! Repito, casual para Pedro Alfonso Rizal, esta rebelión. Rizal is tomere correcto? Talk son of bitch. Hit him, beat him to the death. Oshano, can you hear me? Forget about your brother and save yourself. Tell about us his criminal activities and I'll guarantee your freedom. Mga halimaw kayo! Mamamatay kayo! Shut up! That's enough. Don't worry. This useless Rizal has already been arrested. This will teach his family. Cooperate and Processor and Proxima to cooperate with us next time. Sisa, ano ba kayo naman natin yan? Ito, isa rin mabilisan yung presa nyo. Ano ba, hindi pa kayo tapos dyan? Ito, tatang. May importante mabilis. Away yung iwan. Antoin nyo. Mag-ingat kayo mabuti. Sige na, Tristan nyo. Tuloy nyo. Lahat. Itong napakatawan natin ay nasa pakama. Ang mga bata. Masyado. Tristan, dali. Dali na. Nombre, Jose Protasio Rizal y Alonso Rialonda, edad, 35 años, profesyon. médico. Kilala mo ba si Bonifacio, ang nagtatag ng Katipunan? Hindi ko alam kung kilala ko sila, Colonel. Hindi ba pa sekreto kayong nag-uusap? Hindi iyon pa sikretong pag-uusap, pero paano mo nalaman ang tungkol dito? Walang sekreto ang hindi nabubunyag sa Espanya. Anong gusto mong sabihin ko sa'yo, Colonel? Kasinungalingan? Senyor, wag mong idamay ang pamilya ko dito. Wala silang alam tungkol dito. Kung hindi mo kilala si Bonifacio, bakit may pangalan at larawan ka sa Katipunan? Hindi ko alam kung ang aking ina ay ginagamit ang aking pangalan para mangalap ng donasyon. Colonel, sinisiguro kong wala akong kinalaman tungkol dito. Isa ka bang traidor tulad ni Padre Burgos? Alalahanin mong sinulat mo ang bago mong nobela para sa kanya. Parang awa niyo na. Wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan. Hindi ako traidor. Patawarin yung mga taong ito. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Este Burgos, Dios Divino, Estel Cristero Todos Cerveros, Elevente contra Madre España, Ferningyen Injo Enibera Permer Gutero. Maawa ka. Hindi ako traidor. Mahusay daw kayong manunulat. Sana. Ayun ang sabi nila. Pero ako, di ako marunong bumasa. Hindi ba't lagi kayong pinapahamak ng mga sinusulat ninyo? Dahil sa mga praile, oo. Ayan pala eh, bakit hindi kayo tumigil? Gusto niyo bang laging ganto? Edukado pa man din kayong tao, ang taas-taas ng inyong pinag-aralan, ang dami-dami ninyong nalalaman, pero nasaan kayo? May pagtatapat ako sa iyo, Katoto. Noon ang akala ko, ang tanging mahalaga sa buhay ay ang edukasyon. Pero may nadiskubre ako. Depende pala yun sa pinag-aralan. Meron palang pinag-aaralan na nakakabulag. Kaya ngayon, alam ko na. Hindi sapat ang edukasyon lamang para makita ang roses. Sige anak, dahil mo ang alpabetong Tagalog.
Del Valle, entonces el más gentil abogado. Después de esto, vuestro exilio nos muestre el fruto del examen. Jesús, oh clemente, oh amoroso, oh dulce Virgen María. Para simos dignos de la esperanza de Cristo. Magaling, Pepe. Magaling. Ikaw, Pepe, tumayo ka nga. Mayroon ka bang alam ng salitang Kastila? Kaunti lang po, Senyor. Latino. Kaunti lang po, Senyor. Tonto, malit ka na ang bata, kakaunti pang iyong nalalaman. Akin ang iyong kamay. Bakit po, Senyor? Para tumatak dyan sa utak mo, dapat matagal mo nang nalaman. Ang mga bata ay naghahabulan at talamang. Pepe, ikaw ba'y nakikinig? Anak, alam mo ba ang pabulang tungkol sa bumubo mo? Hindi po, Ina. Kung gayon na ikukwento ko sa iyo, mahal kong anak. Minsan daw ay may isang batang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy. Maski anong paalala ng kanyang ina na huwag siyang lalapit sa apoy, ay lapit pa din siya ng lapit. Gustong-gusto niya ang liwanag ng apoy, kaya sinuway niya ang bilin ng kanyang ina. Lumipad siya ng lumipad palikot sa apoy, palapit ng palapit sa apoy, hanggang magliyab ang pakpak nito at tuluyang siyang namatay. Pepe, naiintindihan mo ba ang ibig sabihin ng pabulang ito? Kaya huwag mong tutularan ang batang gamo-gamo. Dapat ay lumayo siya sa apoy na hindi nabulot ang buhay niya. Mahusay na guro ang inyong ina. Dapat makinig kayo sa kanya. Gaano siya katagal sa kulungan? 2 taon. Yun lang? 2 taon lang siyang nakakulong? Hindi yun lang. Matagal nang may galit ang mga praile sa amin. Gumaganti sila. Pinipilit nilang sabihin sa amin na kami ang mula sa lugar. Aaminin ba nilang silang mga Kastila ang walang lugar sa ating bayan? Buntis pa lang sa akin ang nanay. Sabi nila habang nangungumpisan siya. Narinig na nila akong umiyak. Nasa tiyan pa lang ako ng nanang. Gusto ko na raw makalabas. Nagmamadali na raw akong makita ang mundo. Hindi niyo mapigilan ang sarili ninyo. Kailangan niyong matutunan ang lahat. Kailangan kong makita ang lahat. Siguro, ikaw, sa dami ng bansang napuntahan mo, marami ka ng babaeng napayak, no? Maria, hindi pinaiyak, hindi pinaligaya. Sana makita niyo ang aking mga nagpista. Marami na akong nalakbay. Napakabata mo pa, Pepe. Bakit kailangan mo kang makita ang lahat? Nanang magtuwang gagalaw. Tumingin lang po kay Sir. Dispensa po. Palagay ko tama ang nanang mo. So, my life is in your hands. Unahan na kita. Kakaunti pa lang ang nalalaman ko sa batas. Huwag kang mag-alala. Kakaunti na lang din ang paniniwala ko sa batas. Pinagpili nila ako sa napakadaming pangalan. Pangalan mo ang pinili ko. Bakit? Pamilya. Kapatid ko si Jose Tabiel. Si Katukayo. Ang dati kong gwardiya. Kung gayon, nasa mabuti akong kamay. Sa Espanya na pinagkakautahan mong lahat, pati ang iyong edukasyon. Sa kanya mo rin ba natutunan ang iyong edukasyon? Kaso mo pinag-uusapan dito. Sa bagay, tama ka. Totoo. Madami akong natutunan sa kanyang universidad. Mas lalo na dito sa Universidad ng Pilipinas. Doon kung saan pinapatakbo ng kanyang mga praile. Natutunan ko na hindi lahat ng tao ay pantay-pantay. Noon pa lang ay mahilig ka ng bumangga ng pader. Lalo na po ang pader ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Kinalaban mo yung iglesia at ang mga praile. Sila ang nagsusulat tungkol sa batas dito sa Pilipinas. Isa akong manunulat. Kalaban ko ang lahat, pati sarili ko. Pero sa pagsusulat mo ang pinakita mo lamang na ay panig ng mga Pilipino. Paano naman ang panig ng mga praile ang mga Kastila? Magsulat din sila kung gusto nila marinig ang panig nila. Hindi ba responsibilidad ng manunulat ang isulat ang katotohanan? Kanino man itong panig? Napakadami ko namang pinadami. So they deemed necessary to ban the publication, ban distribution of the novels in the Philippines.
Everything I've written is deeply rooted in truth. In my writings, Filipinos will find themselves and their history in the last 10 years. Idiot Filipinos! Mujer! Viva España! Viva España! Tumayo kayo kung ayaw niyong madamay! Ang paring ito ay malugod na tinanggap ang aking ama. Pinakain at itinuring itong kaibigan. Ano ang iginanti nito? Siniraan nito ang aking ama. Ginamit nito lahat ng kapangyarihan upang ang aking ama ay makulong. Hindi nagtagal siya ay namatay sa kulungan. At hindi pa ito nakontento. Sa ganon, pinahukay pa nito ang bangkay ng aking ama at itinapon sa ilog. Sinong anak ang hindi magagalit? Ganito ba ang magmahal ang simbahan? Ang dapat sa'yo ay mamatay! Para wag! Huwag puno si Rito. Parang awa ko na. Ikinulong nila, pinatay nila, inuhukay sa libingan, itinapon. Ganyan ang ginawa ng iyong mga kababayan sa karangalan at kasaysayan ng aking mga kalahi. Hindi naman siguro ganun kasama, Senyor Rizal. Ilang taon ka na ba rito sa Pilipinas, Tagil? Bakit? Pareho ba tayo ng nakikita o meron kang ayaw makita? Ano nagtulak sa'yo para isulat ang mga sinulat mo? Naranasan ko na ang lahat, Tagil. Nawalan na ako ng asawa at anak, ng pamilya, pati ng karangalan at kalayaan. Ano pakiramdam mo? Superior ka? Dahil nagdaan ka sa hirap? Ang hinihiling lang namin ay pagkapantay-pantay. Isang mapayapang pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon at gawain. Makilala ang Pilipino bilang kapantay ng Kastila. Sino ka? Ako'y suko ni Alicia. At sinong haring laging pupurihin ng mga nisa? Jerome, ikaw ba ay propeta o disipulo? Propeta. Solidarity at pagkakapatiran. Ito ang prinsipyong mag-uugnay sa ating lahat. Hindi kayo magiging sanhi ito ng malaking gulo. Bakit? Iisipin ng mga estudyanteng Kastila na inaapi natin sila. Oo nga! Sandali. Tahimik ang ating pamamaraan. Magsisimula tayo sa ating sariling loob sa pamamagitan ng ating pagtutulungan. Jumbo! Diyan na naman sila! Pabayaan niyo sila. Jose. Kamusta ang kalagayan mo? Maayos na. Ayun mo nang makapagpahinga, Jose. Bukas na lang kayo bumalik. O ito, idubin mo. O Leonor, ikaw muna bahala sa pinsan mo. Kamusta ka na? Ito, habang lumalapit ka, mabubuti ang ating kalagayan. Lapit ka ba? Pakiramdam ko, taon na nakalipas. Ilang linggo pa na ang nakakalipas. Nagkaroon na ng mga bulaklak ang mga dila. Baka kung sino-sino ang mga babae ang pinagsasabihan mo ng mga matatamis mong mga salita. Wala nang ibang babae. Ikaw lang. Minsan pa halik mo. Baka makita tayo kita lang.
Senyor Rizal, Senyor Rizal. May sinasabi ka, Tabil? Ang sabi ko, ni minsan ba hindi sumagi sa'yo na magpakasal? Minsan, Anong nangyari? pumunta ako sa Europa. Iniwan mo si Leonor? Anong layunin na mas matibay pa na iwan mo ang iyong kasintahan? Ano sa palagay mo, Tabil? Ikaw ang tinatanong ko, Senyor Rizal. At anong ginagawa mo doon? Sino nagpadala sa'yo ang katipunan? May sapat ba na pera ang pamilya mo para tustusan ka? O meron kang lihim na sinasaliang organisasyon? Nagsasanay ka ba sa mga sasabihin mo sa korte, Tabil? Sinasanay lang kita sa gagawin nila sa'yo sa korte. Ito ang magiging lihim na kasunduan. Pupunta ka sa Europa para mag-aral ng medisina at upang gawin ang nararapat para sa ating bayan. Kuya naman. Maiwan ako dito para mag-alaga kila tatang at mamahala sa ating mga bukirin. Hindi muna ako mag-aasawa. Pero kuya, bakit hindi kayo ang pumunta roon? Bakit ako ang pinapapunta niyo? Dahil ikaw ang higit na makikinabang sa Europa. Doon ay matututo ka at malaya mong maipamumuka ang baho ng pamahalaan ng mga Kastila dito. Doon ay marami mga ibang Pilipino. Malaya niyong maisusulat ang tungkol sa kinakailangang pagbabago at katarungang wala dito sa ating bayan. Pero kuya, hindi pa po ako handa. Pepe, hindi lamang ako ang may pasya nito. Pinag-uusapan na namin to ng mga ibang kapanalig. Papadalhan ka namin ng mga ibang gastos buwan-buwan. Pero kuya, si Nanang hindi papayag yun. E di hindi muna natin sasabihin sa kanila. Malalaman na lamang nila kapag nasa Europa ka na. Paano si Leonor? Pepe, bakit napakarami mong tanong? Ang sarili mo lamang ba ang iniisip mo? Gusto mo ba akong palitan bilang tagapagtanggol mo? May panahon pa. Bakit mo ba ginagawa ito? Dahil ba sa bayad nila sa'yo? O dahil interesado ka sa kaso ko? Babalik na lang ako sa ibang araw kapag hindi na mailit ang ulo mo. Guardia! Tabil. Pepe, narito ang pasaporte at ang tiket mo. Primerang klase yan. Salamat po, Tio Antonio. Jose Mercado? Akala ko ba hindi ko nagagamitin ang pangalan na yan? Sa ngayon lang yan, para hindi ka kagad mapansin ng mga opisyalis, baka pigilan ka nila. Pero pagdating mo sa Europe, maaari mo ulit gamitin ang Rizal. Pepe, huwag mo kaming bibiguin. Marami kaming umaasa sa mga magagawa mo doon. Sobra na ang pag-aapi ng ating bayan. Sisikapin ko po. Kamusta na po si Leonor? Ay, pinapunta ko sa kanyang mga pinsan. Wala siyang nalalaman sa mga gagawin mo. Mga kababayan, isang magandang balita. Hindi na nakakapagtaka na ang dalawang gantimpala ay magaganap na. Senyor De Pilar, naiisip ko sila lang naman ang masugid natin mambabasa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Dahil alam nating dalawa na hinihintay nila ang iyong pangalawang nobela. Pepe, saan ka naman pupunta? Paano ang mga nasimulan natin dito? Babalik ako sa Pilipinas. Siguradong panganib ang kakarapin mo doon. Rizal! Nagbalik ako dito sa Pilipinas mga kasama dahil naririto ang larangan at wala sa ibang bansa. Inilalapit ko sa inyo ngayon ang pagbubuo ng La Liga Pilipina. Ito ay isang samahan na sa tingin ko pinakamabisang kasangkapan para tayo tuluyang lumaya. Sa samahang ito, hindi lamang tayo mga kasali, kundi magkakapatid na magdadamayan sa anumang hilahil, karahasan at kawalan ng katarungan. At layunin na pasiglahin ang edukasyon, agrikultura at komersya. Kailangan yan! Ito ay una at pinakamainam na pagakbang sa paglaya. Tama! Gawing matatag ang pundasyon ng tao, ng pamilya, at kapag matatag na tayong lahat, mas matatag natin may paglalaban ang kalayaan natin. Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay! Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio po, ang iyong lingkod at tagahangap mo. Ngunit ang La Liga Pilipina ay nanatiling pangarap. Itinuring isang samahan kinakalaban sa Espanya. Nagtanim ng mga mapangwasak na pulyeto ang mga kasamahan ng Kastila sa aking maleta. Dahil dito,
Kababalik ko pa lang ay agad akong pinadakip at pinatapon sa isang malayong lugar sa dapitan. Sa pagitan ng mga bundok, kapiling niya ang dagat. Animoy isang napakalawak na tinta na wala nang maisulat. Ang layo niyang isang layunin ng isang makata, tulad ng mga alon, lumalapit, lumalayo, kailanman ay hindi maangkin. Subalit kung iisipin ang dapitan ay isa din magandang pagkakataon dahil kay Josephine na dumating dito. Tila tangay-tangay ng hangin, dala ay kalingat katahimikan. Sa piling niya ay may bagay na hindi maisulat, ay maari kong isabuhay. Mahal kong kapatid, kumusta ka na at ang iyong mga isinulat? Huwag mong pababayaan ang iyong katawan. Bukod sa pluma, ang iyong kalusugan ang iyong kakampi laban sa mga kaaway. Pasensya ka na, Pepe, kung ngayon lamang ako nakasulat. Isang malaking trahedya ang nangyari dito sa Calamba. Noong ika-6 ng Setyembre ay dumating dito ang isang pulutong ng mga gwardyang sibil. Matagal nang bulong-bulungan ang paglusob nila mula pa nung magdesisyon tayong lumaban sa maling pamamalakad ng mga parayle sa ating lupa. Pero walang mag-aakala na mangyayari ito sa madaling panahon. Bawat pamilya ay binigyan nila ng 24 oras upang mag-impake at lisanin ang kanilang mga bahay. Ngunit nang hindi pumayag si Nanang at Tatang, ay persahan silang itinulak palabas. Muntik nang masubsob ang Nanang sa putikan. Ang mga walang yang praileng yan, kasalanan ba kung nagawa ng mga magsasaka na magkaisa at kalabanin sila? Hindi na nga sila ang may-ari ng lupa, sila pa itong may ganang maningil ng buwis. Buti sana kung napupunta ang pera sa gobyerno at hindi sa nanlilimahid nilang mga simbahan. Mula ng araw na yon, kahit saang bahagi ng Calamba magpunta, maririnig mo ang tanghoy ng mga tao. Parang isang parada ng patay ang nangyari dito. Kahit ang mga bata na walang kamuwang-muwang ay makikita mong umiiyak. Wala na tayong babalikan. Kinamakam na ng mga lahat-lahat. Ang ating bahay, ang ating lupa, lahat. Pero magpakatatag ka, Pepe. Patuloy mong ilantaad sa buong mundo ang ating mga samot hinaing at huwag kang mag-aalala sa amin dahil sa kabila ng lahat ay hindi kami nawawalan ng pag-asa at loob. Pepe, naway nakatagpo ka na ng tunay na kaligayahan sa iyong mga salatin. Humahanga ako sa katapangan mo. Ngunit nalulungkot din dahil kitang-kita ko na magkaiba na tayo at napakalayo sa isa't isa. Pinagkasundo ako ng aking ina sa isang Ingles. Bagamat hindi ko siya gusto, ngunit nagsusumamo ang Nanang na tanggapin ko siya. Matagal ko itong pinag-isipan gaya ng matagal kong paghihintay sa iyo. Paalam, Pepe. Magpapakasal ako, subalit mananatili akong nakagapos sa alaala ng iyong pagmamahal. Wala akong makitang liwanag kay Simon. Nung si Ibarra pa lang siya, oo. Pero nung maging Simon siya, umitim na ang kaluluwa niya. Ikaw, Senyor Rizal, nagbago na rin ba ang paniniwala gaya ni Ibarra? Oras na ng paghiganti, Basilio. Senyor Simon, Tinaniman ko na ng pulbura lahat ng sulok ng bahay ni Kapitan Tiago. Puputok na ang lamparang ito. papatay ka? Pero paano ang mga inosenteng tao? Kung kinakailangan. Hindi sapat ang edukasyon kung kailangan ay dugo. Hindi kaya ginamit mo lang iyong nobela para makipaghiganti?
Sa Noli Me Tangere nabigo ka, pati sa El Filibusteros mo nabigo ka rin. Katulad ng mga tauhan mong si Simon at Ibarra, nawalan ka ng saysay. Gabi na, papunta pa ako sa Malacanang. Magkita na lang tayo bukas sa korte. Puta animales! Abay, mahusay ka rin pa magmura. Mga hayop sila, hindi man lang tayo pinakinggan ng ating mga sinabi. Hindi makatarungan ang paglilista ng hukuman, ginamit lamang nila tayo. Ewan ko kung bakit ka nagkagaganyan. Ako naman itong mamamatay. At talagang nakapagbibiro ka pa. Ayoko na, magbibitaw na ako sa lahat ng ating tungkulin sa gobyerno. Babalik na lamang ako sa Espanya. Nakakayang, iyang-iyaan ako sa'yo. Bakit, Tabil? Sapagkat isa akong Kastila. Hindi ka Kastila, Tabil. Parehas lamang tayo. Please push! Okay, that's it! Paalam, anak. Kailangan natin gumawa ng paraan para iligtas si Serzal! Mabuhay si Serzal! Mabuhay! Mabuhay si Serzal! Manahimik kayo! Tumahimik! Tahimik! Masyadong mahigpit ang mga Kastila kay Pepe. Hindi madali ang mga nais nyo. Handa kaming ibuwis ang aming mga buhay para iligtas si Serzal! Mabuhay si Serzal! Mabuhay! Mabuhay! Tama na! Tumahimik ang lahat. Ako man, gusto ang maligtas ang aking kapatid. Ngunit natitiyak ko na kailanman hindi gugustuhin ni Pepe na dumamak ang dugo ng dahil sa kanya. Wala na tayong magagawa. Diyos na ang bahalang magligtas sa kanya. Nanang. Pepe. Nanang, pag ako'y namatay na, nais ko pong hingin niyo agad ang aking bangkay. At baka kung saan na lamang po nila ako itatapon. Nais ko pong ibaw niyo ito sa lupa. Lagyan ng isang bato. Ilagay niyo ang aking pangalan. Ang araw ng aking kapanganakan. Ang araw ng aking kamatayan. Nais ko pong lagyan niyo din po ito ng isang cross. Nanang! Pepe! Regalo ito sa akin ng mga tabiela. Hihilingin ko sa mga opisyal na ipadala sa inyo ito sa pagkamatay ko. There is something inside. May panahon pa para baguhin ang lahat. Pwede mo pa akong buhayin. Anong ginagawa mo rito? Kailangan mong pasabugin ang lampara. Kailangan nang magwakas ang daang-daang paghahari at pag-aapi ng mga Kastila. Hindi ka pwedeng magtagumpay. Personal lang ang paghihiganting pakay mo. Kung ganun ay baguhin mo ko. Ipakita mo sa akin na mas mahalaga ang bayan, hindi si Maria Clara, hindi ang paghihigante. Wagas mo kong pinatay sa paglason at hindi ko nagustuhan iyon. Pinatay mo ko dahil akala mong wala akong pag-asa. Dahil yun din ang naramdaman mo. Pero meron pa, mababago pa ang lahat. Magsulat ka ulit. Paano kung hindi na ako makapagsulat? Paano kung wala na akong masabi? Kung wala nang natira, ibang gusto ng dapitan? Paano kung sinira na ng kulungan? Paano kung kasabay mo ako'y mamamatay din? Kung ganun ay tama nga sila. Nagkasala ka nga, traidor ka nga. Dapat ka ngang mamatay. Buong buhay ko, wala na akong ginawa kundi husgan ako. Basahin ako. Kinuha nyo na ang lahat sa akin. Kung ano-ano ang hinihingi ninyo. Pero hindi nyo pa rin ako makita. Sino ko? Marami na akong ibinigay. Bakit ba pati buhay ko? Patahimikin nyo na ako para makita ko ang sarili ko. Handa na ako. Ikaw, huwag kang matakot. Nandito ako. Tanggapin mo ito para hindi mo ako makalimutan. Ibigay mo na lang sa pamilya mo. Sobra-sobra na ang alaala ko sa'yo. Akala siguro nila tatakas ako. Saan ako pupunta? Sa dapitan? Mi ultimo adios.
Mi país adorado, Región Amada del Sur Perla del Oriente. Nuestro Edén perdido, al paz con felicidad te doy los tristes restos de mi vida. Y su obrero ha sido una vida más brillante, más vida más complicada. All así la haría dado boliagante, no importante como suceda si preslauer o lirio, adolso o campo de batalla. El combate o cruel martirio es lo mismo executado por la propia, el jugar, el color homicidio. Por fin ordeñarse del día si se necesita color para empezar. Tú amanecer, ligarte mi sangre. En ese momento perfecto llegar a florear y presentar en alteza en el reflecto de todos los ambientes. Ave Maria, napupuno ng grasya, mahalin mo ang may sumasa iyo. Maligayang babae ka sa lahat ng kababaihan, at maligayang bunga ng iyong hati-hati. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami sa mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami sa mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. An último favor, déjame implantar al pelotón de pasamiento. Imposible. Entonces, al menos, ahórrame. En nombre del rey de España, cualquiera con el venter favor del criminal también será juzgado. ¡Listo! ¡Carga! ¡Apuntar! Consumatum es. ¡Fuego! A mercy shot! ¡Muerte al traidor! ¡Viva España! ¡Viva! Serzal! Mabuhay sa Serzal! Mabuhay! Mabuhay sa Serzal! Manahimik kayo! Tahimik! Tahimik! Mas hindi! Mabuhay sa Serzal! Mabuhay! 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 Mga kapatid, naririto na ang imagsikan. Ano ang sigaw ang mga ng mga Go! Crispin? Basilio? Crispin? Basilio? Asan na kayo mga anak ko? Crispin! Basilio! Asan na kayo? Crispin! Hello everyone! Nandito ako si Direk. Mag-hi kayo, mag-hi si Segunda, si Ate. Ayan, eksena namin dito, sir. Go! Look at this dude. Idyong Pilipinos! Mujer! Viva sa... Yung sa
No, 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 no. Yung kumakain, yung ikaw ka naningit. Hoy, ako natatawa sa video. 1, 2, 3, and go! Dr. Serzal, Andres Bonifacio po, ang inyong lingkod at tagahangap. Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio po, ang iyong tagalingkod. Ang iyong... Maganda naman. Manyayaman. Gagi, hindi ganyan hindi lumalaki ang money. Naka-iPhone si Senior John Pilar. Kami po ay Mormons na naparito po para ipangaral po sa inyo ang kami pong Ay, salamat, makakapagpahinga na tayo. Tama, maglilinis. Tama! gawing matatag ang pundasyon ng tao, ng pamilya. Ang nagpangit. Matatag na